Isang magandang araw po muli, barangay at SK election po tayo. Mga kabarangay, meron na naman pong aligaw o umuugong na itong si Madam Amy Marcos po ay may huling hirit pa. Hindi pa rin po ito nagpapatalo. At talagang gusto po niyang ilaban talaga ang postponement po ng barangay at SK election. Pag-usapan po natin. Siyempre po, bago ang lahat, ako ay nananawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yan nga po mga kabarangay, mayroon pong umuugong na mga bali-balita at nai-content na rin po ng ibang mga legit na content creator patungkol po sa usaping barangay at SK election. Na ito pong si Manang Amy ay may binabalak na naman po at parang meron po siyang bagong ihahaing batas para mapospon po ang barangay at SK election. At ayon po sa mga nababasa, napapanood po natin at naririnig, ang isa po sa kanyang mga alibay na kaya po gusto niyang ipospon nga itong barangay at SK election ay para po makaboto daw lahat dahil pangit ang petsa. All Souls Day. Baka daw po marami ang ma-disenfranchise at hindi makaboto dahil nga po unang-una na napakataas po ng bilihin, napakataas po ng pamasahe. So, yan po ay isa sa ating paka-aabangan na kung anong klaseng batas po ang isusulong ni Manang Amy. Matatandaan po mga kabarangay na ang 11935 ang na may pamagat po postponement of barangay at SK election ay idineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional. Pero dahil po sa kakulangan ng oras, panahon, araw at late po ang pagdedesisyon ay na-postpone pa rin po yung December. At nakaisip po ng paraan ang ating mga magagaling na mambabatas. Ito nga po ang pagsilang po ng Republic Act 12232 na nagpo-postpone po ng halalan dahil ang ginawa daw po nila ay hindi po pagpo-postpone, ito daw po ay pagpipix ng termino. Mula sa 3 taon ay ginawa na pong 4 na taon ang termino ng barangay at SK. At ang pagpo-postpone po nito o pagkaka-postpone po nito ay resulta lamang po ng ginawa nilang pagpipix o pagsasaayos ng termino. At siya naman po ay naging isang ganap na batas na kinitigan po ng Korte Suprema na bagamat ito po pinitisyon ng ilang personalidad, kagaya po ni Atty. Makalintal, kinatigan po ng Korte ang RA 12232 at idineklara nga po na ito ay constitutional. Kaya naitakda po ang halalan sa November 2, 2026 na kino-question na naman po ngayon nitong si Madam Amy at ng kanyang mga kaalyado na ito daw po ay pangit ang petsa. Kaya po sila o siya ay maaring magsulong na naman po ng panibagong batas para i-postpone na naman po ang barangay at SK election. Maari po na magawa po nila ang kanilang gusto o gugustuhin dahil sila nga po ang batas. Subalit kung ating pong susumahin mga kabarangay, ay hindi na po kasing lakas ng dati ang grupo nitong si Madam Amy. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi na po sila ang majority. Ano po? At ang Senate President po ngayon na si Senador Win Gatchalian ay against po o tutol na mapospon na naman ang halalan. Kaya isang napakalaking factor po yan mga kabarangay na kung sakasakaling maghain ng batas itong si Madam Amy ay may posibilidad po na ito po ay hindi po maaprobahan. So, antabayanan po natin mga kabarangay ang anuman pong mangyayari. Antabayanan po natin mga susunod na mga araw dahil kahit tayo po ay ganyan yung ating nakikita ay hindi pa rin po natin hawak ang sitwasyon. At alalahanin po natin na kahit po sa majority ngayon, yung mga nasa majority po under Gatchalian ay may mga senador naman po na pabor po para ma-postpone ang halalan. So kahit nasa majority po sila, malay po natin baka
kung sakasakali bumoto sila ng postponement. So muli po mga kabarangay, antabayanan po natin ang mga pangyayari na magaganap pa. Bagamat ang umiiral po na batas itong Republic Act 12232 na tuloy po ang halalan sa November 2, 2026. At sa mga nagsasabi po na postpone na po ang halalan dahil pinirmahan na ng Pangulo, wala pong katotohanan yan mga kabarangay dahil wala pa rin pong bagong batas hanggang sa kasalukuyan na nagpo-postpone po ng barangay at SK election. At may huling irit pan po ang isang kongresista na sinasabing ito pong darating na SONA ng Pangulo ay babanggitin niya or mag-aanunsyo daw po ang Pangulo patungkol po sa barangay at SK election postponement. So, antabayan na po natin mga kabarangay. Muli ang susunod po na kabanata. Salamat po.